The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The Pharisees went out and took counsel against Jesus to put him to death. When Jesus realized this, he withdrew from that place. Many people followed him, and he cured them all. But he warned them not to make him known. This was to fulfill what had been spoken through Isaiah the prophet. Behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom I delight. I shall place my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. He will not contend or cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break, a smoldering wick he will not quench, until he brings justice to victory, and in his name the Gentiles will hope. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Good morning. Good morning, Father. Pakibati din ng good morning ang ating mga kasama ngayong umaga. Beautiful Saturday morning to our online parishioners. Thank you also for being with us today. Matthew chapter 12. Ito po yung ating pinagninilayan sa mga nagdaang araw. And if you have been following us in our Bible study, in our SMG Word, we are now in Book 3 of the Gospel of Matthew. And basically, Book 3 will focus on the proclamation of the kingdom as well as the great opposition that Jesus faces, especially among the Pharisees and the scribes. And in Matthew chapter 12, Jesus is severely criticized, and in our gospel today, they're even planning to put him to death already as early as in his ministry in Galilee. Nagsimula po ito nung nagutom yung mga alagad na kumain sila. On the Sabbath, kumuha ng mga trigo. And for the Pharisees and the scribes, it was a big no-no because you are working in the Sabbath. Sinundan pa ito, again, Matthew 12, na si Jesus ay nasa isang sinagoga at nagpagaling siya ng isang tao na paralisado ang kamay, na hindi maikilos. Sabi ulit ng mga Pariseo sa kanya, "Why do you do that? Why do you heal people on the Sabbath?" And because of this, they plotted to kill him right there and then. Si Jesus naman, nasabi niya, not yet my time, darating tayo dyan. Nasa book 3 pa lang ako, sa book 5 yan, pero book 3 pa lang, kaya iwas-iwas muna siya. So Jesus realized that the people, especially the leading men of Galilee, wanted to kill him, so he withdrew from that place, umiwas, pumunta sa ibang lugar, na sinundan naman siya ng mga tao, hindi siya tinantanan. At sa awa at habag ni Jesus, kanyang pinagaling ang mga karamdaman at binigyan niya ng pag-asa ang mga tao. The Gentiles were given hope. People were against Jesus, wanted to kill him. But Jesus was not deterred in his mission. He continued to help people, to heal the sick, and he gave them hope. Palagay ko, lagi rin natin nararanasan po ito. Ang hirap-hirap po na tumulong. Ang hirap-hirap pong gumawa ng mabuti, mahirap pong magkawang gawa. Kasi hindi ho lahat talaga matutuwa. At siguro sa karanasan po ninyo, you wonder and you just ask yourself, ano bang masamang ginawa ko? Bakit galit na galit sila sa akin? Ano bang kulang ko? Bakit hindi nila matanggap ang kagandahang loob na pinapakita ko sa kanila?
Halimbawa, sa mga magbiyenan, di ba yan lang laging tanong ano pa ba dapat kong gawin, no? Sa inyong mga biyenan, no? Ano pa bang gagawin ko para matanggap niyo po ako, na asawa na ako ng anak niyo? Yan. Lahat naman ng kabutihan pinapakita ko na sa inyo, ba't di niyo ko matanggap? Yan. Pakitingnan nga ang katabi mo. May nararamdaman ka bang gano'n na ba't di ako matanggap? Kasi yun ang naramdaman ni Jesus na kaya ang sabi tuloy ni San Mateo, ito ay para lamang tuparin ang propesiya ni Isaías nung unang panahon na ipapadala at isusugo ng Panginoon ang magbibigay ng pag-asa, magpapahayag ng katarungan, magbibigay ng liwanag sa mga tao at gagabay. And there is a beautiful image in the prophecy of Isaiah. Ang paglalarawan niya ng sugong ito ay, a bruised reed he will not break, a smoldering wick he will not quench. Maganda pong pagnilayan yun kasi maganda yung larawan yun. Itagalog natin, a bruised reed he will not break. Ito raw na Mesiyas na ito ay yung bugbog na tambo. Nakakita na kayong tambo? Walis tambo. Di ba galing yan sa tambo? O sa Paranaque, may tambo. No? Yung tambo, ang larawan ni Isaías ay bruised reed. Alam niyo po yung tambo, yung halaman na parang kawayan pero maliliit. At may nababali diyan, di ba? Pag lumaki kayo sa probinsya, maintindihan nyo ito. Pero pag dito kayo sa Maynila, lumaki din yung mga damong ligaw na mga nasa daan lang. Tapos yan, pagka humaba na siya ng humaba, medyo mababali na siya. Magbabali na siya. Ang sabi ni Isaías, yung Mesiyas na ito, kahit na yung tambong iyon na walang silbi, tambong bugbog na sa panahon, malapit na itong ibagsak. Ang sabi niya, ang Mesiyas na ito ay hindi pa rin babaliin yon. Tutulungan pa rin niya yung bugbog na tambo na wala ng silbi. A smoldering wick he will not quench. Ano ang wick? Yung mitsa ng kandila. Smoldering, yung umuusok na mitsa ng kandila. A smoldering wick means yung kandila na sinindihan mo at yung mitsa niya na unti-unti nang nauupos, na igugupo, hindi pa rin niya papatayin. Kahit aandap-andap na yung kanyang liwanag, hindi niya hahayaang mamatay. Ang lalim po ng larawang ito. Kasi sinasabi ng propesiya ni Isaías, ang Mesiyas na darating, all love ang ipapakita niya. Bubugbugin siya, pero hindi siya mambubugbog. Hahamakin siya, pero hindi siya manghahamak ng iba. Aalagaan niya kahit yung tambo na pabagsak na. Aalagaan niya pati yung mitsa na malapit ng mamatay. Ganon ang pag-ibig ng Diyos kay Jesus. Na hindi niya hahayaan na tayong lahat ay mabagsak, mapabayaan, mawala. At ito yung misyon na pinahayag ni Jesus sa mga tao. To give a hope to people. To give hope to people. Pakitingnan ng katabi natin. Para ka bang tambong bugbog na malapit ng bumagsak? Para ka bang mitsa ng kandila na malapit ng maupos? Ang sabi ng Panginoon, hindi kita hahayaang bumagsak kahit bugbog ka na. At hindi kita hahayaang mawalan ng liwanag kahit paupos ka na. Buong linggo po akong wala. Salamat na lang at may mga pumalit na mahuhusay na pari sa akin.
Si Bishop Ted, si Father Kali. Nililigawan ko ulit si Kali na bumalik. Ewan ko lang kung babalik. At si Father Hans. Kasama ko po kasi ng buong linggo ang mga pari ng Laguna. Mahigit 100 pari. Nagkaroon po kami ng retreat sa may Rica Retreat House sa Tanay. That was a wonderful time to be with the priests of Laguna. I was so awed by the gentleness, by the kindness and goodness of the priests of Laguna. Nakita ko po ang aking idol na pari, matagal na hindi niya alam, si Father Cacao, Diwani Cacao. Sabi ko sa kanya, Father, hindi mo ko kilala pero idol na idol kita kasi healing priest ka eh. No? At hindi alam ni Father Cacao yun. No? Pero kasama ko yung mga pari ng Laguna at nag-uusap, nagbabahaginan tungkol sa mga struggles ng mga pari, yung mga misyon ng pari na maraming pagkakataon, napapagod ka na din dahil sa dami ng trabaho mo. Pero nakita ko sa kanilang kaparian ng Laguna yung paghahangad pa rin na maglingkod sa Panginoon ng may dalisay na puso't kalooban sa gitna ng kahinaan at sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan. And one of the priests in one of the sharing, I was so struck by what he said. Sabi niya, tayo mga pari, kay Jesus lang tayo. Si Jesus lamang. Hindi tayo aalis, hindi tayo lalayo sa Kanya. Hanggat tayo ay na kay Jesus, magiging matatag at malakas tayo. And I said to everyone, I agree and confirm 100% what our brother priest is saying. In Jesus is our hope. In Jesus is our strength. In Jesus, we will be taken care of. In Jesus, we will have a shepherd who will shepherd the shepherds. Kaya sa misa natin, tayo po ay magdasal sa mga kaparian ng Laguna po. Pagdasal natin sila at gayon din ng lahat ng mga pari. Yung July po ay retreat season ng mga pari. No? Sa Archdiocese of Manila, meron din po kaming mga retreat ngayon at iba pang mga diocese ay magre-retreat din. So, pagdasal natin na yung mga pastol ay hindi bumigay, hindi bumagsak at mapangalagaan ng mabuting pastol. At tayo din nawa, kahit para tayong mitsyang malapit ng mamatay, kahit para tayong tambo na malapit ng bumagsak, hilingin natin kay Jesus, bigyan mo ko ng pag-asa, Panginoon. Huwag akong bibigay. Sa gitna ng mga panapanalait nila, paninira nila, bigyan mo ko ng lakas para hindi ako sumuko. So in this Mass, we pray for hope, for light, for strength that comes only from the Lord. Praised be Jesus Christ. Now and forever. Let us pray. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effects upon us may grow through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Thank you for coming to our visitors and pilgrims and our online parishioners. Salamat din po sa pagdarasal kasama namin. After this, we will have our SMG word and we will go to the Gospel of Matthew. No, natapos na natin rather St. Luke. So Matthew, Mark, tapos na. We go to St. Luke. If you have the time to be with us. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.